Nasa ibang bansa na nga ba para umiwas sa kaso o sadyang nag-leave para magpagamot? Mainit na pinag-uusapan ngayon ang biglaang pag-alis ng mag-inang Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste patungong abroad. Kasabay nito ang pagsabog ng mga mabibigat na akusasyon mula sa Office of the Ombudsman at sa Department of Energy o DOE. Totoo bang malalagay sa panganib na makulong si Congressman Leviste dahil sa mga kontrobersiyang ito? At ano ba talaga ang estado ng kaso nila ngayon? Himayin natin sa loob ng ilang minuto. Para maintindihan natin ang gulo, kailangan nating balikan ang ugat ng issue. Formal nang inilagay sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sina Legarda at Leviste. Ang dahilan, ang mga kontrobersyal na solar energy projects at ang franchise ng kumpanya ni Leviste. Ayon sa pamahalaan, nabigo ang kanyang kumpanya na tuparin ang mga obligasyon sa ilalim ng kanilang congressional franchise. Ang mas mabigat pa, tinawag ito ng gobyerno na parang mga proyektong ghost electricity kung saan nakakuha ng mga eksklusibong kontrata at karapatan pero questionable kung may sapat bang aktwal na naitayo o na-deliver sa publiko. Dito rin nadawit si Senator Loren Legarda dahil nung makuha ang mga prangkisang ito noong 2019, siya ang nakaupong chairperson ng makapangyarihang Senate Finance Committee. Ang malaking tanong ng marami, pwede ba silang makulong dito dahil lang sa hindi nila na-deliver ang expectations ng kontrata? Heto ang sagot ng mga eksperto sa batas. Kung ito ay simpleng breach of contract o ordinaryong problema sa negosyo, ang parusa rito ay sibil lamang, tulad ng pagbabayad ng multa o kanselasyon ng prangkisa. Hindi ka nakukulong sa simpleng palpak na negosyo. Pero bakit lumulutang ang banta ng pagkakakulong? Dahil ang isinampang kaso laban sa kanila ay hindi lang simpleng kontrata, kundi plunder at graft. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, kapag pinatunayan ng prosecution na may mga kasamang kriminal na elemento tulad ng sadyang panlilinlang, paggamit ng pampublikong impluwensya para sa pansariling tubo o sabuatan sa pagitan ng opisyal ng gobyerno at pribadong kumpanya, lumilipat na ito mula sa sibil patungong kriminal na kaso. At ang plunder ay isang non-bailable offense na may parusang habambuhay na pagkakakulong. Gayunpaman, binibigyan diin ng magkaibang panig ang kanilang depensa. Mariing itinanggi ni Senator Loren Legarda ang mga paratang at tinawag itong utterly false and baseless na sumisira sa kanyang dekadang integridad sa serbisyo publiko. Iginit din niya na wala siyang ginamit na pondo ng bayan. Kasabay ng pag-init ng investigasyon, lumipad ang mag-ina patungong ibang bansa. Si Leviste ay dumaan ng Hong Kong habang si Legarda naman ay tumuloy ng France. Ayon sa Bureau of Immigration, walang ipinataw na hold departure order o derogatory record nung umalis sila, kaya malaya silang nakabiyahe. Naghain din si Senator Legarda ng formal na medical leave sa Senado. Sa kabilang banda, nagbanta naman ng ombudsman na kahit pinahintulutan silang bumiyahe ngayon dahil nasa preliminary investigation pa lang, inaasahan nilang babalik sila sa bansa para humarap sa proseso o kaya'y mapipilitan silang umuwi na may kasamang posas. Sa huli, nasa yugto pa lang tayo ng preliminary investigation. Hindi pa formal na isinasampa ang kaso sa Sandigan Bayan at marami pang pagkakataon ng mag-ina para linisin ang kanilang pangalan. Pero ang kasong ito ay magsisilbing malaking pagsubok kung gaano kalakas ang kamay ng batas laban sa mga matataas na opisyal at kanilang mga negosyo. Para sa iyo, legal na laban ba ito para sa katotohanan o simpleng pamumulitika lamang? I-comment ang iyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga susunod nating update.